Magandang umaga po sa inyong lahat at muli ay nandito na tayo sa ating inyong mga pinakahihintay-hintay na programa, ang Impormasyong Pangkalusugan. At maraming salamat sa Panginoon at meron tayong magandang panahon at nawa ay meron din kayong magandang espiritu. At maraming salamat at kasama natin ngayon ang ating guest speaker tungkol sa health episode at nandun na ang napakaganda po ng kanyang topic ngayon. Maraming relate dito at tinatawagan ko na si Ma'am Rhea Espiritu at sa inyong mga kasamahan o kaibigan na pwede nyo na itag para maganda po ang topic natin ngayon at alam ko maraming makaka-relate dito at nando na magiging dagdag kaalaman po ito para sa inyong lahat at sa ating lahat at gusto ko na rin batiin muna ang ating guest speaker, Doc Eugene Mendoza. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. At sana ay lahat po kayo ay malakas at malusog habang kami po ay nag-discuss po dito. Relax lang po kayo. At kung kayo naman ay nagpi-prepare na po ng pagkain, okay lang po basta tutok lang po kayo dito. Pwede naman kayong makinig habang may ginagawa. At yung sa mga nasa trabaho, I guess hindi pa nila break time to eh. So, yung mga nasa bahay, usually po you can listen sa aming i-discuss po ngayon. So, magandang umaga ulit sa inyo pong lahat at good morning po. Good morning and good morning. Siyempre, batiin din natin ang ating mga taga-North, South, East, and West. corners ng ating simbahan. At syempre, ang mga nagwagwapuhang mga area leaders, hello kayong lahat dyan. At binabati ko na rin ang aking area leader, Sir Gerard Espiritu, at sa lahat ng membro ng Central South Family. Hello po kayong lahat dyan. Magtagda po kayo at maganda po ang topic natin ngayon. Siyempre, babatiin ko na rin po yung area namin, ang Southeast Family. At batiin na natin agad muna ang ating mga faithful viewers. Sino ba ang ating early bird? Kanina. Kay Ma'am Gemma Karampatanta. Hindi pa. Ay, hindi pa. Okay, may mas nauna sa kanya kay Ma'am Blessy Me Heronimo. Kay Ma'am Helen Kapundan. Sige. Kay Ma'am Belia Quiñones. Kay Ma'am, excuse me, kay Ma'am Edna Tadeo. Sige pa. Wala na? Marami yan. Alam ko maraming taga Central South nasa Kay sila. Ma'am, kay Dr. Lailani Santos. Doc Lani, good morning. Kay Ma'am Susan Teodoro. Kay Sir Manuel Valdewesa. Kay Ma'am Ellen Hermosura. Kay Ma'am Mary Ann Galin. Ay, mabilis. Kay Ma'am Perla Manluktaw. Ayun. Kay Ma'am Celia Gabriel. Kay Ma'am Jenny Suerte. Si Eugene, nanonood rin. Ano ba yan? Okay na. Kay Ma'am Cyril Ampig Ruiz. Kay Sir Ramon Escalada. Okay? Good morning po ulit sa inyo good pong morning. lahat. Sige, umpisahan na natin ang ating magandang topic ngayon na pinamagatang. Ano ba? Ayan. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay patungkol po sa cholecystitis
or sa layman's term na gallstones or bato sa apdo. Okay? Yung gallbladder po natin. Sana clear po sa inyong mga monitors kung kayo po ay nanonood. Imagine niyo po kung saan matatagpuan po yung apdo. Andun. Nakasingit lang po doon. Kayo naman po ay nakakakita na po, lalo na po yung mga nagkakatay, kahit yung manok lang eh. Nakasingit po doon, yung maliit na apdo. Kung ano yung posisyon niya, excuse me. Kung ano po yung posisyon niya, ganyan din po sa tao. Pero, syempre, mas malaki po yung apdo natin. Yung imagine niyo po yung mga big animals, kagaya ng baka o kalabaw, talaga napakalaki, di ba? So, masyado na malaki kung ikukumpara ko po doon yung ating apdo. At in-illustrate po dito yung anatomy ng apdo. Medyo minagnify lamang po niya. So, meron po yung gallbladder o gallbladder, yung cystic duct, hepatic duct. Yung hepatic duct po kasi papunta po sa atay. Yung common bile duct papunta po doon sa either po sa pancreas at saka duodenum. Kaya lahat po 'yan pagka nagtrabaho ay synchronous po sila, pati po yung liver. Kung meron mang bato, ito po yung pwedeng lokasyon po ng bato. Sa loob po ng gallbladder mismo, doon sa common bile duct, papunta po sa duodenum, at papunta rin po sa liver. So, kung kayo po ay nakaranas na, mas ma-relate nyo po yung sarili nyo. Ang tawag, sabi sa gallstones are hardened collections of bile materials. Mostly, 80% ay bile materials that develop in your gallbladder. They can be as small as a grain of sand. Biro nyo, parang, ano ba yung sand? Buhangin or as big as a ping pong ball. Ma-imagine nyo po yung table tennis. Pero it can reach even yung mas malaki yung golf ball, di ba? So, biro nyo ma-accommodate po yung gallbladder natin, yung ganong kalaki. Most don't cause any problems, but they can cause problems if they get loose and travel into your bile ducts. Kaya kung makita nyo po yung drawing, kung nandun lamang po sa loob, ay hihintayin niyang lumaki ng lumaki. Pero kung yung maliit, ay mas madaling gumalaw kaysa yung malaki. Kasi mabigat na yung malaki. Pero yung sinasabi nga na kung gasing liit ng buhangin, ay pwedeng lumaki, parang rice grain, di ba? Palaki na ng palaki, hanggang sa parang monggo, hanggang sa parang mais. Ganon. Kung sino yung mas maliit, siya yung mas madaling gumalaw o mapalipat po ng pwesto. So, most don't cause any problems, but they can cause problems if they get loose and travel into your bile ducts. Ito na yung green yan na pababa, yun po yung common bile ducts. The condition of having gallstones is called cholelithiasis. Next po. Next. Next. Yeah. Gallstones are usually made up of cholesterol. Tandaan nyo po to. Kung mataas po yung inyong cholesterol, napakainit, nainitan ako. Cholesterol or bilirubin that collect at the bottom of your gallbladder until they harden into stones. Kaya nga tinawag na bato. Tumigas na po doon. Gallstones can be as small as grain, as I have mentioned, or as big as golf ball. They grow gradually. As bile continues to wash over them, and they collect extra materials. Kasi kung nag-impisa man na parang buhangin, habang pumapasok po yung bile,
At nasasagi niya po yun, parang siya rin ay nagko-collect ng extra materials hanggang sa palaki ng palaki. Actually, it's the smaller stones that are more likely to cause trouble. Sabi ko nga po, that's because smaller stones can travel while bigger ones tend to stay put. Kasi nga, dahil sa laki at mabigat din siya, hindi na basta-basta makalabas po sa loob ng gallbladder. Gallstones that travel may get stuck somewhere and create a blockage. Ibalik nyo nga po doon sa anatomy po. O kagaya po niyan, kung saan po yung maliit na stone, nandun po sa neck. At doon po na-stuck na po. Kung maliit po yung bato, makakadaan pa siya. Pero kung medyo malaki at na-stuck na po siya doon, yun mga nagkukos ng simptomas. Ganon din po yung nagta-travel po along the common bile duct. Yun po yung nagkukos talaga ng simptomas. Or makita nyo po dun sa neck, pwedeng pabalik-balik siya doon dahil hindi naman makalusot. Yun po yung nagkukos ng severe symptoms kasi habang pumapasok po yung bile, nandun din siya na nakaharang at siyempre po gagalaw at magko-contract po yung gallbladder. Okay? Sige po, balik po ulit. Next po. Ito na po yung mga symptoms kung meron po kayong gallstones. Pero sabi ko nga, sabi nga dito, gallstones may cause no signs or symptoms. Kasi kung maliliit at hindi na nakaimbak lamang po sa loob ng apdo, hindi po siya magkukos ng anumang simptomas. If a gallstone lodges in a duct and causes a blockage, the resulting signs and symptoms may include, ito na po, sudden and rapidly and intensifying pain in the upper right portion, pain in the upper right portion of your abdomen. Kasi itong abdomen po natin ay hinati sa apat. Right and left lower and right and left upper quadrant. Kaya kung sasabihin nila sumasakit po yung tagiliran, dito po ay tuturo nila. Right upper quadrant, pain of the abdomen. Iisipin po kaagad yung doktor, ano ba yung nakikita o ano ba yung natatagpuan natin na parts of the body na nasa right upper quadrant. Siyempre po, yung liver natin, napakalaki po na body organ po yung liver. Sudden, sabi nga niya kasi sudden and rapidly, yung bigla, talagang patindi yung sakit na mararamdaman niyo po sa right upper quadrant. Sudden and rapidly intensifying pain in the center of your abdomen, just below your breastbone. Pwede rin po na masakit yung sa gitna, lalo na po sa ilalim po nitong sternum po natin, yung breastbone, yung flat po dito. Back pain between your shoulder blades na kung talagang matindi na po yung sakit, pataas po dito sa shoulder blades natin. Sabihin nyo, bakit nakarating na doon? Kasi yung mga referred pain. Pain in your right shoulder. Yan na, patpunta na rin po sa shoulder. And of course, pwede na po kayong nasusuka o nagsusuka. Magkakasama po yung mga simptomas na to, mag-isip-isip po kayo. Kahit na hindi kayo doktor, if you know your anatomy, alam nyo po, you have your consideration, bakit kayo nagkakaroon na ito. Okay, next po. Ano bang dahilan? Your bile contains too much cholesterol, di ba? Sabi ko kanina, most common, yung gallstones po natin ay cholesterol. So, ibig sabihin, kung dumadami po yung cholesterol na sa inyong dugo, ay prone po tayo dito. Normally, the bile contains enough chemicals to dissolve the cholesterol excreted by the liver. But if the liver excretes more cholesterol than your bile can dissolve,
The excess cholesterol may form into crystals and eventually into stones. Para mas maintindihan niyo po, itong liver po ay nag-excrete po siya ng cholesterol papunta po doon sa apdo. Kaya lang, kung sobrang dami ng cholesterol po natin sa ating dugo na hindi kakayanin na ma-dissolve po ni apdo, meron po tayong excess cholesterol doon sa loob ng apdo. Doon po mag-uumpisa into crystals at eventually into stones. So, kasi sabi ko kanina, kung mataas po yung cholesterol po ninyo, ay doon po papunta. Kasi nag-excrete nga po ng sobra-sobra yung liver na hindi po kakayanin i-dissolve ni apdo. Kaya po, nag-accumulate po sila sa loob ng bile, unti-unti pong lumalaki ng yung inyong bato, ay ng yung cholesterol crystals na to na magiging stones na po. Okay? Next po. The bile contains too much bilirubin. Yung bilirubin kasi is bilirubin is a chemical that's produced when your body breaks down red blood cells. Kaya minsan kung kagaya po para maintindihan niyo ano ba yung bilirubin, yung bagong panganak, 'di ba? Pinapailawan po nila kasi mataas yung bilirubin niya. Yung sobrang yung red blood cells ay hindi kaya nung kanyang liver pa dahil sa newborn ay pupunta po yung breakdown po ng red blood cells B1 to B2 ay dumadami po sa dugo kaya naninilaw. Ganito rin po pag sumosobra po yung breakdown po ng red blood cells ng isang tao at mas marami pong bilirubin ang ini-excrete po ng liver, so pwede rin pong panggagalingan. Certain conditions cause your liver to make too much bilirubin including liver cirrhosis. So, sino yung mga prone po na magkaroon po ng gallstones? Sila po yung may liver cirrhosis. Kasi sila po yung too much breakdown of red blood cells. So, there is too much production of bilirubin. Biliary tract infection. Siyempre, pagka may infection po, ano po ba yung biliary tract infections? Doon po sa anatomy natin kanina ay kasama yung liver, yung apdo, yung common bile duct, yung pancreas at yung duodenum. 'Di ba? Alam niyo na po yung parts of the large intestines, duodenum muna bago ileum tapos yung colon, 'di ba? So, makakabit po 'yon. Yun po yung biliary tract. Kung meron pong infection doon, namamaga po 'yon, doon din po magkokos ng breakdown ng red blood cells. Tataas po yung bilirubin. The excess bilirubin contributes to gallstone formation. Pero tandaan niyo po 80% ng gallstones ay cholesterol deposits. And the other, yung bilirubin deposits na po. Okay? Next po. The gallbladder doesn't empty correctly. Yun din po ang isang dahilan. Nagtatrabaho si liver, gusto i-excrete niya yung extra cholesterol, na overwhelm or yung gallbladder ay bombarded po sa sobrang cholesterol and sometimes hindi niya kayang i-excrete normally. Kasi kung synchronous po yung trabaho nila, na-excrete niya rin yung bile duct, yung para ma-excrete po through the duodenum. Pero kung hindi nagtatrabaho si gallbladder, edi nag-accumulate po lalo yung cholesterol. If the gallbladder doesn't empty completely or often enough, bile may become very concentrated, contributing to the formation of gallstones. Yun po yung explanation.
Dahil po sa breakdown of the red blood cells, nag-excrete si liver, papunta po kay gallbladder, pero kumbaga, napupuno na siya na umaapaw na hindi na siya makapagtrabaho ng maayos, nagtatagal po yon at doon po masyadong concentrated na po yung bile, pwede rin po siyang magiging gallstones later. Okay? Next po. Types of gallstones. Ito na po yung sinasabi natin. Cholesterol gallstones. The most common type of gallstone called a cholesterol gallstone often appears yellow in color. Kung nakakita na po kayo ng mga ganito, ganun nga po. These gallstones are composed mainly of undissolved cholesterol that may contain other components. Pero mainly po ay cholesterol po. Ito po yung hindi natunaw, hindi po niya kinayang tunawin. So, nag-accumulate, na-imbak, tumigas hanggang sa lumaki na naging bato. Pigment gallstones, these dark brown or black stones form when your bile contains too much bilirubin. So, yung doktor na nagtatanggal po nito, pag binuksan po niya, makikita niya na yellow, which is most common, alam niya kagad na cholesterol gallstones to. Kung yung dark brown or black, ay alam niya po na ito po ay bilirubin stones. Okay? Sige po. Wala naman tanong. Ha? Wala naman tanong. Walang tanong. Anton, ano yung mga risk factors? No? Makinig po kayo, mga kapwa ko babae. Kahit pa yung nagpapakalalaki, babaeng pa rin po siya, ay risk po na magkaroon po ng cholelithiasis or gallstones kasi yung isang dahilan po yung ating hormone na estrogen, progesterone, which is also a form of cholesterol. Being age 40 or older. Kasi bakit? Ito na po yung mga medyo nagre-reklamo na po yung ating physical na katawan. Wear and tear. Nandun na po, tumataas na po yung blood pressure, tumataas na po yung blood sugar, tumataas na rin po yung cholesterol. Being a Native American, buti na lang. Pero, being a Hispanic of Mexican origin, hindi pa rin. Ito na po yung maraming tatamaan po dito. Being overweight or obese. So, hindi lamang po ibig sabihin, ay hindi naman ako obese, overweight ka rin. Di ba? Kasi, ay ibig sabihin na if you are gaining weight, dumadami rin po yung cholesterol natin. Being sedentary, kung yung palaging nakaupo, walang physical activity sa buong maghapon, hindi po maganda yung metabolism, naiimbak po yung ating extra cholesterol. Hindi po maganda yung metabolism at hindi rin po maganda yung, hindi po na-burn yung kinakain po natin. So, mag-iimbak at mag-iimbak po tayo. Being pregnant, of course, during pregnancy ay tumataas po yung estrogen, progesterone, placental lactogen, ang lahat na po, kasama na po sa pagbubuntis, ay tumataas po lahat po yon na nagpapataas po ng cholesterol. Kaya nga, even pregnancy ay nagre-request din po kami, lalo na po sa mga elderly pregnant women, ay nagre-request din po kami niyan na may kaakibat din po na risk sa hypertension at saka gestational diabetes. Kaya lang, if you are pregnant, hindi ka naman makaiwas. Pero, being pregnant, kung wala ka namang ibang problema, kagaya ng obesity, kahit pregnant ka, ay active ka pa rin, physically active because being pregnant is not a contraindication for you to become physically active. Kasi, ang mahirap nito kung nagkasama-sama na po yung obese na naging pregnant, na hindi rin dating gumagalaw, ay
nagkakampi na lahat sila niyan. So, you are more risk to develop gallstones. At masakit po nito, we seldom see patients being pregnant. While being pregnant, nagkaroon po sila ng symptoms of gallstones that they cannot do away but to undergo surgery even while being pregnant. Pero ang kagandahan po ngayon ay marami na pong makabagong pamamaraan para tanggalin po yung bato. Pag-uusapan natin later. Okay, next po. Ano pa yung mga risk factors? Ito na naman po tayo, paulit-ulit po tayo dito. Eating a high-fat diet. Ano pa yung mga high-fat diet na yan? Siyempre, most common ay yung mga karne. Kultura po ng Pilipino na kakainin hanggat pwedeng kainin sa yung parts ng di ba? Parts ng manok, ng baboy, o kahit na yung beef, kambing, kakainin po lahat ng pwedeng kainin. Sa mga Caucasians na nakikita ko kung paano sila mag-dress ng turkey, yung manok, pagka isang hilaan lang yun, tanggal yung skin nila. At hindi nila kakainin, itatapon nila lahat yun. Ang matitira lamang po, pagka parang hinuhubaran lang po nila nung skin, tapon lahat po yon, yung kinakain nga natin, Adidas, di ba? Tapon yon, yung ulo, tinatapon. Tapos yung mga internal organs, tinatapon. Samantalang sa atin, kinakain natin, anong tawag nila dun sa intestine ng manok? Bituka. Yung, di ba? Nagiging crispy. Di ba? Tapos tinutusok. Yun. Sa ibang lahi, itatapon talaga. Itatapon nila lahat yun. Hindi na nila kakainin. Yung sa baboy, hindi na nila kakainin yung lungs. Kakainin lang nila yung liver, pwede pa. Pero sa iba, itatapon nila. Nakakatawa, dito lang yata sa Pilipinas, kakainin natin yung bopis, di ba? Yun ang na lang Adidas, yung chicken feet, kinakain natin. Sa ibang lahi, hindi na nila kinakain. Itatapon nila lahat yon. Sa baboy, di ba, itatago rin yung bituka. Sa kanila, itatapon na kaagad yun. Kaya, lahat po yun ay mataas po. High fat. Siyempre, kumain pa tayo ng chicharon. Chicharon bituka, butcheron ba yung tawag nila yun? Kahit nga yung chicharon kwali, ano yung hinahanap natin kung saan yung taba, saan po yung skin. Kasi yun to yung pinakamasarap. Hindi naman natin hahanapin yung nakadikit po sa buto. Pag-aagawan pa natin sa lechon, yung skin po niya, di ba? Lahat po yon ay high-fat diet. Pero, hindi ko naman sinasabi na wag nyo na kayong kumain. Kumain kayo, pero hindi naman araw-araw. Eating high cholesterol diet, lahat po yung binanggit ko ay mataas po sa cholesterol, lalo na po yung red meat. Napakataas po ng cholesterol. Ang sabi nga nila, yung baka kasi kumakain naman ng damo, bakit mataas yung cholesterol ng baka? Pag kinain natin, talagang ganun mataas ang cholesterol content po niya. Tapos, eating a low fiber diet. Ibig sabihin, puro karneng kinakain natin. Wala nang iba. Yung mga canned goods, wala na po yon. Ibig sabihin, ano ba yung high fiber diet? Of course, gulay pa rin. Yun po yung kainin natin. Lahat po ng klase ng gulay, lalo na po yung green leafy vegetable ay high fiber. Lalo na si malunggay. Kinain mo si malunggay, lalabas din siyang malunggay. Di ba?
Oh, so yung mga high fiber diet. Kahit po yung mga root crops ay mga high fiber diet, kaya nga tinatawag sila na low glycemic index, yung mas mababa po yung caloric content po niya or glycemic index, yung hindi po sila masyadong nakakapagpataas po ng sugar. So, kung lahat po ito ay susundin natin, ay sigurado, in short, healthy diet, balance, healthy diet. Kasi yung mga pilosopo, balance pero hindi healthy diet, di ba? Kasi kakain daw siya ng 3 beses maghapon. Ano ba yung kinain niya maghapon? Again, kahit pa healthy diet po yan, there always eat in moderation. Kasi kahit maganda sa katawan natin, kung sobra naman, lumamon, hindi pa rin. Di ba? Okay. Siyempre, having a family history of gallstones, yung magulang mo ba, nagkaroon, tatay o nanay, o yung kapatid. Lalo na kung meron po kayong diabetes. Kasi nga po, sobrang nagtatrabaho po si pancreas. Di ba? Magkakabit-kabit sa biliary tree. Andun po si pancreas, andun si spleen, andun si liver, andun si gallbladder, at saka yung si duodenum. Pagka may diabetes ka, nagpo-produce ng napakaraming ng insulin kasi tumatas nga yung blood sugar mo para kontrahin niya. Di nagtatrabaho ng todo yung liver mo. So dapat i-excrete niya yung excess, hindi kaya ni gallstone. Ganon. Magkakabit-kabit po yon. Having certain blood disorders such as sickle cell anemia or leukemia. Siyempre, kung meron na po tayo, although yung sickle cell anemia is not common to us Filipinos, pero meron pa rin pong nagkakaroon po nito. Mayroong abnormality po sa blood products. At leukemia, siyempre po, ito na po ay isang form of cancer of the blood. Okay? Next po. Ito rin po yung isang warning din po. Losing weight very quickly. Yung crash diet na ginagawa ng iba, na sabi ng mga health enthusiast, ay hindi po advisable po yung gusto mong mag-lose ng weight very quickly. Na siyempre po, lahat, hindi lang naman po si gallstone na maapektuhan, buong katawan po natin. The heart, the liver, the kidney, the gastrointestinal system natin, kasama na po yung brain. Kaya kung if you wish to lose weight, ay yung gradual na pagbawas ng timbang. Dapat meron po yung systematic weight loss program po kayo. Kasama na po yung diet, exercise, physical activity, lahat na po yun. Taking medications that contain estrogen, di ba? Sabi ko kanina, kaya nga prone po yung mga buntis at babae, such as oral contraceptives or hormone therapy drugs. Kaya nga po, kung you are prone or you have a higher risk factor of having cholelithiasis, sabihin nyo rin po sa mga doktor po ninyo kasi may mga pupunta sa doktor, kagaya po sa amin, ay sila po gusto po nilang uminom ng oral contraceptive pills para for their family planning method, para meron pong hindi sila magkaanak, yung spacing of giving birth through oral contraceptive pills ay tinatanong din po namin yan. Diabetic ba sila? Hypertensive ba sila? Kumusta po yung cholesterol po nila? Kaya meron pong tinatanong din sa kanila kung if they are qualified to take oral contraceptives. At lalo na po sa mga yung mga perimenopause, malapit na pong magmenopause o menopause na, o yung mga nagkaroon po ng breast cancer na hindi na po
sila mens, ay they have the option, pero sila rin po yung may risk factors na magkaroon po ng gallstone. And of course, kung kayo po ay may sakit na po sa liver, kagaya na po yung fatty liver, ay sila pa rin po ang most prone po na magkaroon po ng problema or later on, cholelithiasis or gallstone. Kaya kung sa mga lahat po na na-enumerate po natin at meron po kayong mga ganito, iwas-iwas na po. Sabi nga, modifiable lifestyle. So, modify lifestyle natin. Pag sinabi nating lifestyle, ano yung kinakain natin, ano yung physical activity natin, ano yung ginagawa natin sa buong maghapon. At of course, yung spiritual health natin. Kasi kasama po yan how we take care of our physical body. Kung tayo po ay, diba, kinukonsider natin na hindi natin pag-aari ng ating katawan, diba? Temple of the Holy Spirit, so kailangan alagaan natin para hindi tayo magkasakit. So, kailangan kasama na po yan sa sinasabi nating modify lifestyle. So, ibig sabihin, bawal magpuyat. Di ba? Bawal magpuyat kasi kailangan mong matulog yung 8 hours a day at doon po yung nagre-repair yung ating buong katawan from head to foot. Nagre-repair. At kung meron ng died, yung namamatay ng cells, hindi na ma-repair, ay mag-produce po ng panibago, and the best time for the body to do it ay during sleep. Nagre-repair po ng pati po yung ating immune system ay doon po siya nakagagain po ng lakas at gampanan niya yung kanyang role most effectively during sleep. So, ibig sabihin, kahit kumakain ka ng tama, hindi ka naman natutulog, ay hindi po. Kasi, the more stress you are in or you are exposed to, mas marami pong oxidative radicals na lumalabas, na nagkukos po. If the body excrete oxidative radicals, tumataas po yung cholesterol natin. Kaya kung ikaw ay na-stress, lalo pong tumataas po yung cholesterol natin. Okay? Kung ikaw naman ay tayo anak ng Diyos, ba't pa tayo papa-stress? Di ba? Okay? Next po. Ito na po yung mga komplikasyon ng meron pong gallbladder. Inflammation of the gallbladder. A gallstone or gallstone that becomes lodged in the neck of the gallbladder can cause inflammation of the gallbladder. We call it cholecystitis. Doon po mismo doon sa neck. Cholecystitis can cause severe pain and fever. Ito na po yung mga nakakaranas po ng sudden and rapidly intensifying pain on the right upper quadrant part of the abdomen, pwede kasing mawala. Pero yung for a while, so occasional, it can be occasional. Pero hindi ka pa rin pupunta sa doktor. But if there is inflammation of the gallbladder, I believe you cannot tolerate the pain anymore. Pupunta ka talaga sa doktor. At dahil sa namamagana po yung gallbladder mo. Dahil yung stone ay naka-stuck na po doon sa gallbladder neck, na hindi na siya makalabas-labas. So, ito ang magkukos po ng pamamaga. At kung infected din, it can cause severe pain and fever. So, kung kayo po ay nakaranas na nito, I believe na kayo ay pupunta na talaga sa emergency room. Okay?
yung blockage of the common bile duct, di ba yung mahaba pong, kanina yung anatomy, yung common bile duct, yung common bile duct, gallstones can block the tubes or the ducts through which bile flows from the gallbladder or liver to the small intestines. Diba yung kabit-kabit po yung common bile duct, kaya tinawag na common bile duct. Magkakabit-kabit na po yung pancreas, yung duodenum, yung liver, at saka yung gallbladder. Pero kung meron na pong bato doon mismo, makakaranas na rin po ng severe pain. And this time, pwede ko yung maninilaw na o jaundice dahil po sa hindi na po maganda yung excretion po ng bilirubin. So, naninilaw na po. And bile duct infection can result. Ito na po yung talagang severe pain, na ninilaw na po kayo at meron na pong infection. Kaya tinatawag na cholecystitis at cholelithiasis kasi andun na po dun sa common bile duct. So ito po ay talagang pupunta na kayo sa ospital dahil you are in severe pain, kayo ay naninilaw na at may infection na. Ito yung komplikasyon ng magkaroon po ng gallbladder. But again, kung maliliit, di ba, sabi natin, wala pong symptoms sa una. Pero sabang lumalaki, talagang meron pong mga parameter po ng mga general surgeon when to take it out. Meron po silang size, saan ba yung location, saan ba yung may infection ba o naninilaw pa ba yung pasyente. Ibig sabihin, kung ito po ay nararanasan nyo, severe pain, jaundice, and bile duct infection, hindi naman ibig sabihin na kayo pa ay uoperahan kaagad kasi hindi sila mag-oopera kung meron pong infection. Dapat intindihin nyo palagi yun. No surgeon does any surgery when the patient is infected. Kailangan i-treat muna yung infection unless talagang urgent or he has to do it otherwise. So, tandaan nyo po, pag pumunta po sa ospital, ay kailangan pong i-resolve po lahat po nitong problema. Lalo na sa mga pasyenteng mataas ang blood sugar, mataas ang blood pressure, ay hindi po kaagad-agad magawa yon kasi meron din pong requirements po sa pagbibigay po ng anesthesia. Okay? Next po. Sabi dito ni Ma'am Eslawan, Ma'am, naranasan ko po yan, Doc Eugene. Sobrang sakit. Di ako makatulog, di makakain, may lagnat, at nagsusuka po ako. Nga pala, si Sister Estela ay meron pong gallstone. I advise her to go to Rizal Medical Center kasi DOH hospital yan. At maka-avail siya kung meron siyang PhilHealth, ma-avail niya po yung zero billing. Kasi kung sa private yan, ay talaga pong napakamahal na not everybody can afford. Pero, siyempre, sabi ko nga po, nasa siruhano, surgeon po ang gumagawa po nito, when to do, ano bang gagawin, open laparotomy, exploratory laparotomy or endoscopic laparoscopy. Yung hindi na po binubuksan yung pasyente o kinukuha na lang po through laparoscopy. Okay? Gallbladder cancer, people with a history of gallstones have an increased risk of gallbladder cancer.
But gallbladder cancer is very rare, so even though the risk of cancer is elevated, the likelihood of gallbladder cancer is still very small. Okay? Next po. Tapos na yata. Ito na po yung prevention. If you are guilty, siguro nagawa niyo po ito. Don't skip meals. Kukontrahin na naman ako itong ng mga nag-oomad. 1 meal a day. Try to stick to your usual meal times each day. Skipping meals or fasting can increase the risk of gallstones. Kasi nga po, nagtatrabaho ng husto yung liver. Papunta, yung kanyang cholesterol, metabolism ng cholesterol. So, you are prone to have gallstones. Sa akin lang naman, why do you have to skip meals? Kasi even if you skip meals, lalamon ka naman sa isang kainan lamang. So, better yet to have kahit na 3 times a day kang kakain, if you are very much aware of what you are eating at saka how much you are eating. Kasi even if it's healthy, kung sobra-sobra naman, ay hindi pa rin. So it's better to not to skip meals, try to eat your 3 times a day meals, especially breakfast. Kasi yung breakfast, why was it called breakfast or breakfast? Because if you had your dinner at 7 o'clock and you have your breakfast on 7 a.m. the following day, you are breaking your fast for 12 hours. Diba? Sa kakain tayo ng 3 times in the day, at 7, and then you have your lunch at 12, and then you have your dinner at 7. So, for 7 p.m., from 7 p.m. to 7 a.m., you have fasted for 12 hours. So, you have to break. You have to take your breakfast, which is the most important meal in a day because you will have the much needed energy for the whole day. So, the breakfast is very important meal of the day. Lose weight slowly. If you need to lose weight, go slowly. Rapid weight loss can increase the risk of gallstones, as we have mentioned. Aim to lose 1 or 2 pounds, about 0.5 to 1 kilogram a week. Di ba? Hindi ka pa mahihirapan mag-adjust. Kasi if you are required to lose 20 kilos, a week, sabi niya. So, huwag kang umasa or don't aim to lose weight 5 kilos in a month. Sobra na po yun. That's very drastic, which is not healthy and not recommended. Okay? Next po. Again, eat more high-fiber foods. Include more fiber-rich foods in your diet, such as fruits, vegetables, and whole grains. Sabi nga, mas mabuti ka nang kumain ng rice kaysa kumain ng tinapay. So, lower glycemic index si kanin kaysa tinapay. At siyempre, yung kanin ay wala pong added sugar and salt or anything else. Lalo na kung yung mga flavored breads na hindi na po hindi po siya high fiber din. So, tataas din ang blood sugar mo doon, tataas din po yung cholesterol mo. So, kumain ka na lang ng prutas, lalo na green leafy vegetables at whole grains. Yung prutas, pipiliin din po, alin po yung, if you have diabetes, you have to choose which fruit you are going to eat, of course. Okay? Maintain a healthy weight. You should be aware of your suggested BMI. Maintain a healthy weight. Obesity and being overweight increase the risk of gallstones. Di ba? Minensyon na natin.
Work to achieve a healthy weight by reducing the number of calories you eat and increasing the amount of physical activity you get. We have mentioned here in our discussion several times that when you want to lose weight, 70% physical activity, 30% diet. Oh. So, even if you are planning to have a healthy diet, you should know the caloric content of what you are eating. Okay? Once you achieve a healthy weight, work to maintain that weight by continuing your healthy diet and continuing to exercise. Kasi ang mahirap na achieve mo nga yung recommended weight mo for a while and then you go back to your old eating habits or you will not continue exercising. So, babalik din, tataas din ulit yung timbang mo, mahirap na ulit mag-lose. Kaya, congratulations to those people, even if they are eating much and yet they don't get overweight and don't get obese. Hindi ko kagaya ko na konting napasobra ay talaga namang mag-gain po ng weight. Pero, take note, as you grow older, your metabolism will go not that effective when you were younger. Kaya mabilis po yung metabolism ng mga growing children. Kaysa yung, again, sabi kanina, age 40, kaya sinabing life begins at 40. Kasi totoong buhay ay mag-uumpisa sa 40 kasi ito na po yung tumataas ang blood sugar, tumataas ang blood pressure, nag-gain na po ng weight, tinatamad na pong mag-exercise, more prone sa stress, lahat na po yon. So, take note na kahit tayo po ay nagkakaedad, if we can still move about, pwede pa rin po, hindi po contraindication. Even if you are having some chronic diseases like diabetes mellitus, may mga chronic kidney disease, you are still recommended to have physical activity. Okay? May tanong si Stella ulit. Sabi niya, Dok, tanong ko lang, bawal po ba ang coffee at gatas sa may gallstone? Thank you po. Kasi yung wala, as far as I know, hindi. Pero yung gatas kasi ay gas forming. Na pagka nainom mo, kasi gas forming, magre-react po yung stomach natin. Kung yung iba magka-cramps, kasi gas forming mas maraming bubbles or yung mga bloatedness, nakakabit lahat po yan sa hepatic 3 or biliary 3. Kaya nga kung kayo po may stones, sasabihin na yung masyadong mataba na kinain mo, later on maramdaman mo sumasakit kasi nagtatrabaho sila lahat. Kaya kung nakaramdam ka na kasi nga hindi naman pare-pareho ang tao. Pero yung gatas ay gas forming, yung kape naman ay acid forming. Tataas po yung, it will stimulate hydrochloric acid formation, secretion. So, pagka nagreklamo yung stomach natin, later on, maapektuhan po yung biliary tree natin. So, hindi ko sinasabing bawal, pero yun po yung dahilan bakit sumasakit. So, kung sumasakit, better yet na to avoid coffee and milk. Kasi na-operahan ba to? Hindi pa. Kasi sabi niya, dati po ang sukat ng bato ko ay 1.75, 1.6, 1.5. Nakaraan po, ang resulta ng ultrasound ko ay 0.5, 0.6, 0.4 na lang po. At may isa pang bato na hindi
nakita sa ultrasound. Sabi po ng doktor kailangan ng MRI. Ah, So, Ah, hindi kasi- pa pala siya na hindi pa siya na-operan. Kung nire-recommend nila na mag-MRI ka kasi pwedeng obscured sa ultrasound na yung sonologist hindi niya nakita. Pero yung sinasabi mo na decrease in size, magandang balita yan. Kasi alam ko na may limit po yung mga surgeon when to take it out. Kaya lang yung mga sinabi mo, lumiit na siya, less than 1 cm na, a good sign. Pero kung may hinahanap pa silang iba at pinapa-MRI ka, magpa-MRI ka. Madali lang, I guess libre din ng MRI sa RMC eh. Basta mayroon kang PhilHealth. Kaya lang, kailangan ng tiyaga dito dahil sa dami ng gustong maka-avail sa mas mura, mas maraming taong nakapila. And of course, yung siruhano ang nakakaalam how urgent it is for you to undergo MRI. Kailangan ba kaagad-agad? Or naka-schedule ka na ba? O sinabihan ka pa lang? O suggestion? Mas mabuti na sumunod ka dun sa suggestion ng surgeon. Kasi sila yung in authority to tell you the best medical advice sa mga galing sa siruhano. Ito, Okay. sabi nga niya dito, di pa po, Doc, kasi ayaw nila na galawin ang bato ko hanggat di pa daw ako na MRI. So magpa-MRI ka na. Mm-mm. Kasi yung MRI, Kasi kailangan makita nila yung isa eh. oo, yung MRI kasi parang ini-slice yung katawan mo. Mm-mm. So unti-unti na makikita nila saan yung problema. So magpa-MRI ka, syempre, Ang sabi niya dito, next year pa po ang schedule ko. ay talaga. Ganun kadami. Ganun kadami Oo. ng ano. Ano lang, basta yung diet, modify your diet para kumbaga, hindi ma-overwhelm yung biliary tree mo. High fiber foods, avoid you should take note of your weight, your physical activity kasi wala namang sinabi kung saan yung location. Basta nung nasa critical na lokasyon, kagaya ng sa neck of the gallbladder, sa common bile duct, hindi po magkukos ng severe pain unless nandun sa mga lokasyon na yan kasi nagkukontract, nag-i-spasm, kaya masakit. At saka, hindi magkaroon ng inflammation at infection. Hindi ka Kaya lang, marami ka palang stones. Pero usually, hindi lang po nag-iisa yung stone na yan. Marami sila. Yun, kaya sabi din niya dito, kaya pala Doc, pag umiinom ako ng coffee at gatas, humihilab po ang tiyan. Ayun, humihilab. Kaya, pag humilab, maapektuhan na yung biliary tree mo. So, para hindi ka na makaranas niyan, makakatipid ka pa. Hindi ka na iinom ng kape at gatas. Pwera na lang kung coffee is life sa kanya. Kung coffee is life, nasa yun na yun. Pero, sa experience ko kasi, talagang as I grow older, ako magatas na tao. Pero ngayon, parang hindi ko kayang i-digest na yung gatas. Kaya hindi ako naglalagay. Kung magkakape man ako, brewed coffee lang. Wala nang iba. Hindi pwede yung instant coffee. Yung mga coffee stick. Ayaw ko nun. Kailangang freshly brewed, pero wala nang halo. Walang gatas o creamer o asukal. Pero kung nakasanayan mo yung taste na yan, hindi ka na maghahanap. Okay? Sige, hanggang dito na lang. At meron pa ba? Marami pa ba? Ay, 7 slides na lang. Pwede pa kami? Mag-12 na eh. Alang. Ha? Alanganin.
Ay, sige. Pinatitigil na po tayo kasi magbabayad na tayo ng overtime. Oo. Ha? Oh, yan. Meron daw tayong station fee. Wala kaming pambayad ni Sister Julie. Lalong walang pambayad si Sir Rumir Hindi, at sa saka- Sir Junkie. Depende doon sa ano mo yan, doon sa leader mo kung papayagan ka. Papayagan tayo mag-extend. Anyway, whatever. Basta maraming salamat Doc Eugene at talaga namang napakaganda, no? Alam ko maraming gusto pang magtanong, kaya lang Dapat pala nakinig dito si Sir Jinggoy. Nako. meron din ba siya? Oo, siya merong bato. Si Rhea. Mm. Tapos, yun. At alam ko marami pang meron sa inyo na mga bato. Buti sana ko yung anting... Yung ba- anting ba? Oo. Oo, yung charm yung bato. Hindi. Anyway, maraming salamat at nawa ay ano kayo, subaybayan nyo ulit yung susunod na teleserye Episode, natin. Teleserye na, no? At maganda na rin po kayo ng mga katanungan para kamukha nito nagpapasalamat si Ma'am Estela dahil malaking tulong sa kanya yon na naunawaan niya yung mga katanungan niya kanina at yun, ganun din po kayo kung may mga question kayo at gusto nyong mabilis na sagot, nandito na yung ating doktor at kaya yun sa next meeting. Oo. Kaya si Ma'am Estela, kung meron ka bang hindi pa natanong, abangan mo yung next episode natin para magtanong ka ulit. Okay? At maraming salamat ulit dun sa mga nakinig. At sana ay nakadagdag po kami ng kahit konting kaalaman patungkol po sa gallstones or cholelithiasis. Maraming salamat at may mga pahabol. Medyo hindi na nagtanong si Cesar. Oo nga, wala siyang stone, buti naman. Salamat din kay Joy Estolonio, Minda Mercado, at Ma'am Joby Plamentira, Ma'am Didia Pusin, yan, si Ma'am Estela. Kay Ma'am Leticia Aranda. Sino pa? Wala na. Nino Gonsalvo, Remark Canlom, okay. Minda, okay na si Minda. Okay, yan na. Maraming po salamat at Wag kayong aalis dyan dahil susunod na ang The Baptist Lunch. Thank you po.